si BP Sara tumaas ang trust and approval rating. Sa kabila, kaliwat, kanan, harap, likod, taas, baba, na banat kay BP Sara, tumaas pa rin ang trust and approval rating ni BP Sara. Yan po yung sinasabi natin na sa tingin ko, hindi magiging presidente talaga si Tamba pagdating kung elected official. Maaring sa ibang paraan, halimbawa, maging, yan nga, Prime Minister. Pero kung election, boses ng taong bayan ng pag-uusapan, ang taas ng trust rating ni Sara, ramdam na nila, there is no way they can stop Sara. Lahat na po, binato na sa kanya. Pati nga corruption, na walang corruption, bahid ng corruption ng Duterte, binato kay Sara. And yet, tumaas pa rin. So, alam nila, hindi epektibo yung kanilang ginagawa. 3 hanggang 7 ng taong 2023, tumaas ng 2 percentage point ang trust rating ni Pangulong Marcos mula September at ngayon ay 73% na. Para naman kay VP Sara, tumaas ang kanyang trust rating ng 1%. Alam mo, tumaas din daw si Marcos at si Sara. Pero sa aking opinion lang naman, okay? Mas matimbang yung pagtaas ng trust rating ni Sara. Tatandaan po natin ha, Vice President si Sara pero nilulubog ng ibang tao diyan sa kamera. Yan po ay public knowledge. Okay? Unlike nung kay Marcos, syempre, parang kasama niya ang kamera eh. So, hindi ko po sinasabi na diktahan yung survey, pero alam nyo, posibleng baka naman ay parang sa basketball, di ba? Iba ang tawag ng referee pag home court. Ito, hindi po home court si Sara. Siya po ay parang ngayon, nakikita naman natin siguro, obvious naman, no? Lumalabas na parang silent opposition si Sara. And yet, tumaas ang kanyang trust rating at saka approval. So, mas mabigat yung pagtaas ni BP Sara kung i-compare natin kay Marcos. Siyempre, hawak nila makinarya. Si Sara, hindi. Kaliit na nga lang na confidential funds, kinwestiyon pa kay BP Sara. Okay, hindi ko tinatawaran na sinisira ko yung survey, pero ang ibig ko lang sabihin, human nature. Kaya nga, ang analogy ko parang sa basketball, sa NBA. Siyempre, hindi home court. Opposition po si Sara. And yet, tumataas ang rating. Point mula 73 ay 74%. Samantala para sa approval ratings, tumaas ng 3 percentage points para kay BBM at 1 percentage point para kay Vice President Sara. Ito ay sa kabila ng mga political drama na nangyayari kamakailan. Ano naman kaya ang masasabi mo dito, Atty. Sara? And I think, if I'm not mistaken, bumaba yata ang kay House Speaker Martin Romualdez. Ayun, bumaba kay Speaker Martin. O ano, ang rating ni Tamba. Yes. Laban ako ni Martin. Ay, hindi po si Romualdez ang Tamba. Para sa akin, kung sinasabi kong Tamba, yan yung hindi lang si Romualdez. Lahat po ng politiko na may ginagawang kunin ng ambisyon sa maling paraan. Yun po ang pagkaka-describe ni BP Sara. Okay, tuloy tayo. Scored the lowest approval rating among all the 4 officials at 39%, which is lower than his 41% in September 20. Ang baba ni Tamba, 39%. Bumaba pa kaysa dati. Yung 40 nga mababa na bumaba pa 39. At sa lahat ng nangunguna nating matataas na opisyal, Presidente, Vice President, Senate President, House Speaker, siya yung pinakamababa. Hindi ko alam kung kasama dito yung sa Korte, siya yung pinakamababa. 39%. Ang baba nun. Ito ramdam mo na yun. Ilagay nyo yung sarili nyo kay Tamba. Kasya kayo mga tatlo. Joke lang. Ilagay niyo yung sarili niyo kay Tamba. Sigurado, medyo masakit yan. Ginawa mo ng lahat. Ikaw pa ang House Speaker. Ikaw ang may hawak ng pondo, etc. Bumababa pa rin ang trust rating. Tao rin po yan. So alam ko, in my opinion, alam ni Tamba, wala siyang kapaga, pag-asa maging presidente. Wala. Kaya nga, yan ang mga tingin nila Roque, binababoy ang People's Initiative. Ganun na rin po yun. Pilipino na rin ang binababoy dun. Pag binaboy mo People's Initiative, binababoy mo rin ng tao. Kaya nga ginagawa yan para makaupo. Dahil kung proseso po ang dadaanan, hindi nito kayang manalo. Malabo itong manalo. Hindi nito kayang manalo. Malabo. Imposible. Napaka-imposible. Kaya nga sabi ko sa inyo, relax lang. Hindi natin kailangan minamadali ang bagay-bagay. Kasi for sure, kung ang maglalaban lang sa eleksyon sa 2028 ay si Tamba at si Sara, hindi mananalo to. Ang layo po ng difference. Nasa kanila ang makinarya and yet
bumababa pa rin. Eto masakit. Nakabakasyon sila, naramdaman nila ganyan ang nangyayari. Tandaan natin, sa bawat pag-angat ng Duterte, meron silang counter. Ano na naman kaya ang mangyayari sa atin sa January 22 pagbalik ng Kongreso? Knowing hindi epektibo yung nangyari kay Sara, tumaas pa nga. Ano na naman kaya ang papuputoking balita? Sino na naman kaya ang magiging vlogger? Ako. Ay, ewan ko. Fasten your seatbelt, isuot nyo na ang inyong mga helmet at protect yourself sa pagbabalik ng kamera. I can only imagine ano yung counter punch na gagawin nila. Kasi hindi naman ito parang itong nip on the bud. Parang ito ay hanggat maaga, babanata na talaga. Tatapusin na ang Duterte. Nakikita naman natin yan sa mga steps. Although, hindi epektibo. Nakikita natin hindi epektibo. Pero hindi yan tutulog-tulog. May counter punch yan. Yan po ang nakakatakot. Kaya, ang lesson dito, tayo ay maging mapagmatsyag sa kamera. Ulitin ko, this is very important. Maging mapagmatsyag tayo sa kamera. Hindi ko po sinisiraan yung kamera, hindi naman lahat po. Pero, gaya nga ng sanabi ni Attorney Roque, binababoy na ang People's Initiative. Ang baba ng 39%, Speaker Martin, that should send signals to you. 29% pala. 39% ba sinabi ko kanina? 29 pala. Abay, lintik. Na hindi nagugustuhan ng taong bayan ang mga ginagawa. At yung mga pagtaas naman nila Inday Sara ni PBBM, it means na nakikita ng tao na talagang hindi totoo yung mga tikos sa pero talagang ginagawa. At paulit-ulitin natin na walang presidente na gustong pagbaba niya sa pwesto, minumura siya ng tao. Gusto niyan palaging maganda maririnig niya. Kaya, kanyang mga programa, mga advokasya, plataforma niya, talagang gusto yung ipatupad. Nasisira lang talaga pagdating doon sa implementation ng mga hiniran. Yun ang doon pumapalpak. Kaya nga po, alam mo, napapaisip ako Sino kaya ang bumubulong kay Tamba na siya ay pwedeng manalo bilang presidente? Hindi natin alam kung may bumubulong talaga. But in my opinion, kung may bumubulong talaga kay Tamba na siya ay may pag-asa at siya ang pumalit kay President Marcos maging presidente, ewan ko na sa inyo magpinsan, di ko na kayo maintindihan. Be realistic naman. Isisantiin mo yung political advisor mo. May pagkaengot. Kung sino man yung bumubulong sa'yo, engot. Opinyon ko yan, wala kang magagawa. Kasi tingnan mo naman ang nangyayari. Kitang-kita naman. Mali yung discarding ginagawa nilang pagbanat kay Sara. Eto, hindi ko po sinasabing nagbabayad sila ng mga vloggers Pero tingnan naman nyo yung mga vloggers na nagtatanggol kay Tamba. Sabi, latak I mean, kung kukuha kayo ng vloggers na magtatanggol sa inyo, yung pwedeng makipagbakbakan pagdating sa political news. Ito, hindi ko po sinasabing binayaran. Halimbawa na lang, si Rendon, pinagtatanggol si Tamba. Sa tingin nyo, makakatulong yun? Hindi ko po sinasabi, Pero kung yun ay nabulungan ng political advisor at ipagtanggol si Tamba, mali po. Kukuha ka ng ganung mga political vloggers na anong alam no? Hindi magbabasa ng script yun. Sa madaling salita, imbis na nakakatulong sa inyo, nakakasama. Wala Kahit saan mo tingnan anggulo, hindi mananalo Malabong manalo to. Malabo. Kaya sigurado, nag-iisip-isip na ngayon ang mga loyalista sinong ipapalit. Baka mamaya, takbuhan hindi natin alam sino bang malakas? Si Tulfo. Mamaya, pumunta na rin sila, maging dilawan na rin tong pula. Si Ontivero, suportahan. Hindi natin alam. But one thing for sure, Tamba Luslos will not win. That's for sure. Binababoy nila yung konsepto ng People's Initiative. Baka baboy. Ang sakit mo magsalita, Attorney Roque. Binababoy. Mga baboy ba? What do you mean? Literal ba yan na talagang baboy sila? Matataba or ano? Binababoy ang People's Initiative. Yan po ang didiinan natin. People's Initiative. Hoy! Kaya nga ang tawag dyan, People's Initiative. Dapat magaling sa taong bayan, hindi dapat nanggagaling sa mga politiko na nais makinabang sa pagbabago ng salagang batas. Kung gusto mo maging presidente, gawin mo ang tama na maging popular ka, na manalo ka sa eleksyon bilang presidente. Hindi sa pamamagitan ng pagbabago ng saligang batas dahil alam mong kaya mong maging prime minister. Yon, teka muna, ganyan muna. Alam nyo, wala po sa masama ang mga bagay-bagay na mangarap. Walang masamang maging mayaman, walang masamang maging powerful,
Walang masamang maging presidente, prime minister, congressman, senador, wala pong masama dyan. Ang masama po, yung kukuhanin mo yung pangarap mo sa maling paraan. Yan po lagi nating dinidiin. Kuhanin mo yung pangarap mo sa tamang paraan. O paano Coach Oli kung ang ginagawa nila illegal? Gusto mo mapalitan yung kanilang ginagawa? Gawin mo pa rin ng tama, huwag kang gagawa ng illegal para masugpo mo ang isang illegal. At mas lalong-lalo na, huwag mong gagawin ng isang pangarap kung mali na nga yung iyong proseso. Kaya nga, ang diin nung sinabi ni VP Sara, which I agreed with her, na in your ambition, don't be tambaluslos. Sa madaling salita, yung iyong pangarap, gusto mong maabot nang hindi nang tumatapak ng mga tao, ginagawa mo ng legal, ginagawa mo ng tama. Ito po yung kumakalat na nagpapapirma sila ng People's Initiative sa halagang 100 para palitan ang saligang batas. Yun po ang hindi natin nagugustuhan. Kasi nga, People's Initiative. Ibig sabihin, yung tao galing mismo sa mamamayan, galing mismo sa mga Pilipino, galing sa mga ordinaryong tao, hindi mga politiko. Sila po ang magkukusang loob, magpapirma para palitan ng saligang batas. I-request, hindi yung po pwede kayo tapos magbabayad ng 100. Kung totoo sinasabi ni Attorney Roque, dapat talagang ikulong kayo mga abusado na. Ginagamit. Saan nyo kinukuha yung pera? Kahit 100 yan, maramihan yan, malaki po yan. Dapat makita ang salin ng mga taong gumagawa nito. Hindi po pwedeng hindi. At saka, isipin nyo, yan yung sinabi natin kanina, 100 na lang ang presyo ng mga Pilipino ngayon. Ganyan po kababa ang tingin nyo sa Pilipino. Kaya alam nyo itong mga to, hindi ko maaalis sa aking isipan. In my opinion, gagawa talaga sila ng kalokohan kasi ganoon po kababa ang tingin sa Pilipino. Kaya it's about time sa mga Pilipino na maging matured na po tayo. Unahin po natin yung sa pagboto. Doon pa lang Pag binabayaran ka sa pagboto, ang baba ng tingin. Itaas naman natin ang ating tingin sa ating sarili. Oo, naiintindihan ko yung iba gutom. Kailangan kumain. Pero after nyan, 100, kinain mo sa Jollibee, kulang pa, tapos na. Ilang taong mo pagdudusahan? Yan, pag-usapan natin. Alam nyo ba kung gaano katagal nyo pwedeng pagdusahan yung maling desisyon nyo? Mamaya po. Ito ang mainit na pahayag ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay sa ginagawang hakbang ng Kamara sa pagsusulong ng Charter Change o CHACHA. Kasunod ito ng balitang may ipinakakalat na petisyon para amyendahan ang ilang probisyon sa 1987 Constitution sa pamamagitan ng ito talagang Kamara? Masakit na ulo ko sa inyo. Ano pa lang yan, Naka-recess pa yan. Kasi ang balik niyan sa pagkakaalam ko, January 22 pa o January 21 Basta on the 3rd week. Pero kahit nakabakasyon, talagang gumagalaw pa rin sila. Kamara daw ang may pakulo nito. O sabi sa balita. Sila ang pagalitan nyo, wag ako. Pero kung iyan ay may katotohanan, isipin nyo, kung nakabalik yan sa January 22, mas lalong aktibo, mas lalong malaki problema natin. Mas malaki ang dapat nating bantayan. Ito, in my opinion, pasensya na po. Opinion ko ito, hindi na po kayo nakakatulong, Kamara. Hindi naman lahat kasi may mga Duterte pa rin dyan. But anyway, sa kabuuan, ano na ba talaga ang nagagawa ng mga nasa Kamara para ibaba ang presyo ng bigas, ibaba ang presyo ng bilihin? Pambihira o saan na tayo napupunta, hindi ko na maiintindihan itong mga to. Ngayon naman, pupunta kayo sa sa Ligang Batas naman. Ang People's Initiative. Sabi ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman, hinihimok daw ng naturang inisyatibo ang mga mamamayan na pumirma kapalit ng 100 piso para lupit, 100. Ito sabi, Coach, ginawa nila yan sa amin. Sabi to ni Sikad, Bisdak, Coach, ginawa nila yan sa amin, nagpatawag ng emergency meeting. Ang mayor namin, ang hindi marunong magsulat, bawal pumirma. 3 papel ang pinirmahan. Ano yan? Sapilitan? Grabe naman kay Attorney Roque, kinakailangang hiwalay ang gagawing pagboto ng Kamara at Senado. Anya, tiyak na matatalo ang Senado dahil binubuo lang sila ng 24 na mambabatas, habang nasa 318 naman ang Kamara. Pagdidiin pa ni Roque, Kamara lang naman ang siguradong makikinabang sa isinusulong na pag-amyenda ng saligang batas. At dahil ang magbebenepisyo dito sa proposed amendment na ito ay ang Kamara, yan, Kamara, tingnan nyo Kaya nga dapat ang botohan dito hiwalay. Ang parang niluluto rito, kabuuan. Ipaliwanag ko anong difference pag kabuuan at hiwalay.
ang Kamara at Senado. Kasi kung magbobotohan sila ng magkahiwalay, kung sinong nanalo sa botohan patungkol sa Chacha dito sa Kamara at titingnan din kung sinong nanalo dito sa botohan dito sa Senado. Ganun po. Pero pagkabuuan lang yan, pag pinag-isa, ibig sabihin per member, per isang politiko. Ilan lang ang senador? 24. Ilan ang Congress? 318. So kahit bumoto ng no, wag gawin yan ang Senado, wala silang magagawa. Kaya nga ang request dito ni Roque, magkahiwalay ang botohan, hindi pwedeng pagsamahin. Isipin nyo na lang, yung ginawa nila kay Tebes, na 0 yung boto kay Tebes na hindi pwedeng mag-attend. Ibig sabihin, hawak ni Tamba ang Kamara. Hindi man lahat, pero karamihan dyan. Sa 318, ibig sabihin, bumoto lang dyan. Halimbawa, 300 lang in favor of Tamba. O di ano ibig sabihin nun? Panalo na, papalitan. Ganun po yun. Ito masakit. Tatandaan po natin. Sino ba ang makikinabang? Andyan lagi nyo titingnan. Kahit saan bagay. Sino ang nakikinabang pag meron silang gustong gawin? Tapos, pag nasilip nyo kung sinong makikinabang, doon nyo silipin kung tama ba o mali. Ngayon, puntahan natin, sino bang makikinabang dito? Kamara. Bakit kanyo Kamara? Kasi pagka napalitan yan, gusto nilang gawin tayong parliamentary. Hindi na presidente po, prime minister na. Okay? Pag naging parliamentary tayo, malakas na po ang Kongreso. At pag malakas ang Kongreso, alam nyo na, may mga pabor dyan, hindi natin alam, may mga proyekto, etc., etc., pero makapangyarihan yan. Sila ngayon ang lulutang na makapangyarihan sa buong Pilipinas. Bakit kanyo? Kasi hindi na po Pilipino ang maglalagay ng Prime Minister. Hindi po. Yung pinakamataas na posisyon, hindi po Pilipino maglalagay. Ang maglalagay niyan ay ang Congress na. Ang mga congressman. Naintindihan nyo po, magkaiba po ang presidential at saka parliamentary. So yung magiging Prime Minister, ang maglalagay diyang Congress. Hawak ni Tamba ang Congress. Yun ang masakit doon. At sa aking pagkakauna, wala pong limit ang Prime Minister. Unlike pag presidente ka 6 years, hindi ka pa pwedeng tumakbo ulit. Naintindihan nyo? Kaya nga kung tutuusin, ang galing pa sana ni PRRD, pero hindi na siya pwedeng tumakbo ulit Naunawaan? Kaya kailangan niya ng bitawan after 6 years. Dito hindi. Hanggat hawak ng Prime Minister ang congressman, hanggat masaya ang congressman, ibig sabihin hanggat napababiyaan sila ng proyekto, kung ano-ano, travel expenses, kung ano-anong expenses na budget, kasunduan, etc., etc., ang Prime Minister hindi pwedeng maalis. Bakit? Malakas sa congressman So, ibig sabihin, ang isang Prime Minister pwedeng 1 taon lang, 5 taon, 10 taon, o 20 years. Gaya ng dati. Ngayon nga hindi na kayo makatiis sa nangyayari sa Pilipinas. 1.5 taon pa lang. Imagine niyo, Prime Minister nyo, si Tamba, for 20 years. Type nyo? Sige nga. Imagine niyo lang. Baka hindi nyo ma-imagine 2 years Prime Minister si Tamba Posible yan, Hanggat alam nyo naman ang Congress Hanggat nabibiyayaan yan, hindi ko sila iniinsulto, but reality, make them happy. At lahat po ng Pilipino, masaya yan, basta busog yan. Kaya nyong tanggalin si Tamba? Hindi nyo na matatanggal yun. Kaya eto, pagtuunan natin ng pansin. Pagtuunan natin ng pansin to, hindi dapat makalusot to. Kaya nga sabi, even si Amy Marcos, which I don't promote her, huwag niyo pong iboboto si Amy Marcos. Ito maliwanag. Pero hindi kasi kaya maging presidente nito Mamaya ipapatunayan ko sa inyo bakit hindi kaya ni Romualdez maging presidente. Hindi niya kaya The only way is malipat tayo sa parliamentary kaya wag kayong papayag. Hindi masama ang parliamentary. But as of now, sa kasamaan ng ating politika ngayon, wag muna tayong magpalit kasi masisingitan yung batas na yan nang hindi natin nang alam ng kalokohan. Ngayon nga, na-focus ang tao sa ibang balita Naalala nyo? Na-focus tayo sa ibang balita, bigla na lang na-approban yung napakalaking budget, ganyan sila gumalaw. Ifo-focus ka lang nila sa ibang balita, tapos may nilulusot na silang balita. Diversion yan, mga kapatid. Iingat po tayo dyan. Saka na natin isipin. Again, hindi masama. For me, marami na kailangan talagang palitan sa batas. Okay?
Kaya lang, hindi ito ang timing. Kumbaga sa isang bahay, bulok na. Pero kung tatawag ka lang din ng palpak na karpintero, wag na muna. Wag na munang i-renovate yung bahay. Ipagpaliban mo na lang muna sa ibang araw hanggat sa makahanap ka ng matitinong karpintero. Same thing here. Yes, bulok na ang ating batas. Paso na, makaluma na, pero wag muna ngayon. Pakiusap ko sa inyo, wag kayong papayag na ngayon gawin ito. Dahil masusunod na ang gusto ng Kamara kung paano baguhin ang ating saligang batas at isa na dyan po yan ay para buwagin nga ang Senado at gawing Parliament ang Kongreso para sa ganon ang Speaker ang magiging Prime Minister. Kasunod dito ay nanawagan din si Roque sa taong bayan na maging matalino at mapagmasid. Manindigan po tayo dahil hindi po yung People's Initiative. Yan ay mag-initiative ng mga gahaman sa kapangyarihan. May advertisement na para sa charter change. O, kita mo? Kapal ng muka? Ha? Merong advertisement para sa chacha? Ganun po sila katindi. Ang tanong, saan sila kumuha ng pera? Yan ba'y sinasabi ni Lagman? Kasama na ba yan dyan? Sino ba talaga may gusto niyan? Dapat birahin yan. Saan nilabas yan? Sa ABS ba? Hindi, saan nila libas yung ads na yan? Oh, nako. Talagang agresibo. Pag may ads at may pirmahan, it means they are serious about it. Hindi yan yung tinatampisaw-tampisaw lang nila. Ibig sabihin, meron talaga yan, protector o supporter sa likod. Pumopondo, tinatrabaho dahil seryoso silang matupad yung tsa-tsa na yan. Kaya ngayon maraming bumabatikos, dapat batikusin. Kasi pag lumakas yan at marami na namang kongresista na nabigyan ng proyekto, patay tayo dyan. Ang hirap ng tibagin pag nagkaroon na ng momentum yung tsa-tsa na yan. So, at the get-go, katin na natin yan. Mahirap yan. Mas makapal to, sinabi ni Russell TV. Sabi niya, dito sa amin yung mga leader binibigyan pero yung mga pinapapirma walang binibigay. Eto pa, narinig ko yan. Although hindi ayoko basta-basta maniwala sa kwentong barbero kasi may mga ganyan kwentong barbero eh. Pero nadinig ko nung ako'y galing doon sa aking pagupitan na may namimigay daw talaga. Ang problema, may narinig tayong 100, di ba? Ang problema, kinakatkong. Hindi pa nakakarating sa baba. Papapirmahan lang sinong nakinabang yung nagpapirma, di ba? Gano'n na. So, syempre, gugustuhin nila yan. Halimbawa lang, ako ay barangay captain, barangay tanod, o kung sino ko, basta ako nagpapapirma. Papirmahan nyo yan. Syempre, ganado ako magpapirma. Hindi. Kunwari lang, example lang. Pero ako, hindi ko papipirmahan yan. But kunwari, papirmahan. Bawat pirma, wag mo na ibigay, kinukuha na nila. Di kumita pa sila. Syempre, yung mga nagpondo naman, wala na silang pakailan. Basta importante sa kanila, pirma. Everybody happy. Ganado yung nagpapapirma, ganado yung protector, nagahaman na politiko. Dahan-dahan. Kasi po, ang labanan ngayon, gapangan. Gagapangin yan sa barangay nyo. Unti-unti. Dito, pinag-uusapan natin yan. Pero baka kinabukasan sa palengke ninyo, sa barbero ninyo, kung saan man sa inyo, may doon, pirma-pirma doon. Tapos, yan ang style. Yan ang style ng mga gahaman sa kapangyarihan. Mahirap yan. Oo nga. Ano ba yan? Sino nagbayad yan? Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Ayan. MTRCB, anong tinatrabaho ninyo? Busy sila. MTRCB, busy sila sa SMNI. Questionin daw yan. Dahil hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastusan para sa charter change at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Ang pinag-uusapan dito yung ads. Napanood nyo na ba yung ads? Para sa charter change. Gising, MTRCB, saan kayo natutulog kayo sa pansitan? Anong ginastos niyang pera? Dapat binubusisi nyo yan. Yan ba ay nakarating sa inyo? Yan ba ay tiningnan ninyo? Yan ba ay inimbestigahan ninyo? MTRCB. Huwag kayo nakapokus sa parati sa SMNI. Ako'y nagtatanong lang. Yan ba ay nadinig nyo na yung ads na yan? Yan ba ay legal? Illegal? Nararapat? Tinanong nyo. Sino ang gumastos dyan? Diba? Dapat pag may ads, diba? Dapat MTRCB, alam nyo kung sino yung tao sa likod niyan na nagpapa-ads. Hindi yan basta pwedeng ads lang ng ads. Yan ang punto ni Roque. Paki-explain. Wag nyo i-explain. Baka SMNI lang ang kaya nyong bigyan ng suspension. Baka mamaya pera na naman ng taong bayan yan. Ako, magtatanong ako. Pera ba ng taong bayan yan?
Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista, bakit nyo gagamitan ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Tanungin mo na ng diretso, tinuputakuyan mo ba si Speaker Romualdez? O tanungin na natin, kung siya ba pinapatunguyan mo, tanungin na natin ng diretso. Ayaw mo pangalanan natin. Hindi ko alam kung pinangalanan niya. O, Speaker Romualdez, ano ba? Ano na? Ano na? Sino ba gumastos dyan? Tanong lang naman. Terrible na ang ginagawa nyo, sobra na. Mantakin mo, pati TBAD meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Yan na. Kala mo ha. Oy, sino man, may pakana nito. Ay, kasi nasa title natin eh. Sabi ni Roque yan, anong tingin nyo sa Pilipino? Ha? Gago? Ay, nako kayo. Hindi kasi lantaran eh. Alam mo kung bakit? Hindi naman sa mura yan eh. Parang ano ba ibig sabihin ng gago? Parang stupid, di ba? Ano ba tingin nyo sa Pilipino stupid? Kasi yung ganyan, lantaran niyang pangkagago. I mean, parang ang tingin nyo sa Pilipino, walang utak. Sa bagay. Nabudol nga. Sorry to sa mga nabudol ha. Sa bagay, no? Ewan ko. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na constitutional amendment, para mawala ng boses ang Senado. Kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saligang batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong, doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang gobyerno na may dalawang kamara ang Kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, siyempre, ang interest nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang tingnan talaga pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. Kung paano lang mababago ang saligang batas. At dinamay pa ang presidente. Na ang presidente o di naman daw kaya ang Speaker of the House. Paano naman si Senate President? Bakit yung binaliwala si Senate President? At siyempre, sabi dito, si Tamba Coach ang pinanser. Ako, di natin alam yan, ha? Kaya di pwedeng sitahin ng MTRCB. Totoo po ba ito? Kasi may nagsasabi, kayo daw ang pinanser. At bakit hindi naman kayang sitahin ng MTRCB? Under ba sila? Ano yan, ha? Separate body po yan. Nakahiwalay po yung ahensya na yan. Hindi yan under sa Congress. So, naku, mali yan. Kung totoo yung sinasabi ni Eli, naku. bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam niyo sa falsification of documents, nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. Dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presumed na nasa likod niyan. Ayan, maliwanag na yun. Kung sino daw ang makikinabang, halimbawa may forgery, bagamat ito ay hindi forgery, sino makinabang sa forgery ay sila ang mananagot sa batas. Dito naman, dito sa bribery na dito, sa tsa-tsa na ito, dapat daw managot kung sino ang makikinabang. Ang tanong, kasi ako meron akong sariling opinion. Kayo ba? Sino sa opinion ninyo na pagkaroon ng tsa-tsa at bakit nagkakaroon ng bayaran para sa pirma? Sino ba ang makikinabang niyan? Pakisagot po sa mga manunood ng replay sa tingin ninyo. Sa nangyayari ngayong yan, kaninong proyekto yan? Kasi siya ang dapat managot dahil siya ang makikinabang. In short, sino ang makikinabang? Yan po ang punto ni Roque. Ilagay nyo na. Sabi ni Gemma Pasyente, Congress. Ilagay nyo doon sa manunood ng replay, pakilagay nyo. Sino ba ang makikinabang dyan? Lagay nyo kasi baka maguguluhan tayo pagbasa. Ang makikinabang dyan, si blank or ang blank kung lahat sila. Ayan, naku. Sige, tuloy natin ha. Dire-diretso nyo lang ilagay. Ayan na. Sikat na sikat ka talaga. Ay sinong nasa likod niyan? Di yung mga miyembro ng Kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa Ilang Kongreso, ako sa tingin ko, siyempre, let's be specific. Makikinabang ang Kongreso, bakit hindi? Pero meron pa rin tao makikinabang dyan. Aside from Congress. Talagang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Alam mo, grabe, no? Yan yung
pinupunto ko kanina eh. Gahaman. Alam mo yung bilang politiko, okay na yan. Blessing na yan eh. Ba't kailangan mo pa mas malalaking power? Walang masama kung ikaw ay maging makapangyarihan. Pero gawin mo sa tama. Kasi pag ginagawa mo na sa mali ang iyong mga pangarap, gahaman, greedy, ika nga, garapalan talaga. Garapata tong mga to. Sagad to the bones. Kagarapal itong mga ito. Sinasalawlan nyo na ang saligang batas at ang ating institusyon. Basahin- Hay nako. Basahin ko lang, attorney, ang ilan sa mga pahayag ng mga mambabatas, no, ukol dito, lalo na sa Senado. Ang sabi pa nga, unethical and illegal kung totoo man ang 100 pesos per signature campaign Ang social na para mga sa chat. sinasabi nila, ako salawla na nga eh. Oh, sabi, Social, unethical at illegal kay Attorney Roque Salaula. Pero more than that, I want it to be illegal. Kasi alam nyo kung bakit? I mean, kung alam nyo illegal, anong gagawin nyo? Hahayaan nyo? Hindi. Dapat may managot sa batas. Huwag nyong kanlungin porket kasama ninyo. Illegal or unethical. Di ba meron pa nga kayo dyan sa Congress na tinasabing Ethics Committee? Tanong ko, sa Ethics Committee, nagtatanong lang po, ina-address lang po, ang ating problema. Kung yung pagpapipirma na yan ay may kamay ang Kongreso dyan, anong ginagawa nyo sa Ethics Committee? Ayan ay maliwanag na unethical. Abay, galaw-galaw, baka ma-stroke kayo dyan. Calling Ethics Committee dyan sa Congress. Abay, pakita nyo may silbi kayo. Pakiimbestigahan to. Wala na masama. Kung sa tingin nyo, hindi, imbestigahan nyo. Responsibilidad nyo yan eh. Sagutin nyo yan sa taong bayan. Ang laki ng usok eh. Wala kayong ginagawa sa Ethics Committee? Ano yan? Nagpapalaki kayo ng ano? Nagtatanong lang po kay totoo kay hindi, dapat imbestigahan nyo. Hindi kayo magaling lang mag-imbestiga pagkalaban nyo. Makikita na kayo ay patas kung kaya nyo rin imbestigahan nyo, kasamahan nyo sa trabaho. Patas ba kayo, Ethics Committee? ni Senador Jinggoy, this practice clearly violates our laws and undermines the democratic process. Sabi naman ni SAP, kilala mo si SAP, super atin ang Pangulo. Ang sabi naman niya dito, ang ating konstitusyon ay hindi ibinibenta. Kinukundina namin ang mga taong umano'y nagbibigay ng suhol sa mga distrito, LGUs, at potensyal na mga lagdaan na hayag at walang kahihiyang pumayag sa isang inisyatiba ng mamamayan. Mas Pati kamag-anak nyo, nagagalit na sa inyo. Si Super Ate. malapit ang sinabi ni SAP sa aking sinabi. No? walang tama. kaya yan! Mga walang ya! In other words. Para naman kay Senador Coco Pimentel, Senate Minority Leader po, mga kapartner, na dapat imbestigahan ng maigi ang tinatawag na bribe initiative. Sabi pa niya dito, and I quote, Ang tawag doon, bribe initiative. sabi niya dito, Social bribe initiative. Hindi na people's initiative. Hindi na PI kasi pangit pakinggan mga PI kayo. Ngayon BI na kayo. Bribe initiative. So, we need more investigative work, but if indeed the signatures were paid, for then the People's Initiative petition is not from the people, but it is the initiative of the source of the money, which could be commercial or some other vested selfish interest. A bribe initiative is not the people's spontaneous initiative. Anything of value in exchange for a signature can be considered a bribe. Yan. Suhol yan. Kahit ano daw na parang may kapalit para sa isang pirma ay bribe, suhol. Ang tanong sa inyo, gagalawan nyo ba yan? Meron bang makakasuhan dyan? Congress, mag-iimbestiga ba kayo? Senado, mag-iimbestiga ba kayo? Magpapatawag ba kayo? Dapat diyan kayo ngayon gumalaw. Magpatawag kayo in aid of legislation para makita ng tao, hindi kayo puro grandstanding. Kasi pagka hindi nyo pinatawag yan, hindi nyo inimbestigahan, ang kaya nyo lang imbestigahan, yung iba. Pag kayo na, wala na. Kaya pakita nyo, patas kayo. Kaya nga, we also challenge again, Lagman, na maglabas ng ebidensya. Para naman meron tayong pinanghahawakan na nagagamit yung pera ng taong bayan. Alam mo, suggestion ko rito. Alisin natin yung ano. Ang suggestion ko rito, una, imbestigahan sino ang nagpa-ads. Kung siya ang nagpa-ads, saan galing ang pera? Saan nila kinuha yung pera? Yung mga nagpapakalat dyan, imbestigahan yung mga barangay. Pupuyok yung mga yan. Sino nagbigay ng pera? Sino ang pumoprotekta? Sino nag-i-sponsor? Imbestigahan nyo. Gawin nyo rin yung part nyo.
Hindi lang kayo magaling sa iba. Hindi lang kayo magaling sa grandstanding. Ngayon kayo mag-grandstanding. Di ba? Ay sinong nasa likod niya? Yan. Tama. Ang ganda ng tawag niya, bribe initiative. Gagamitin na natin yan. Hindi na congressional initiative, bribe initiative na. Yung commercial, ads, commercial ng Net People's Initiative. Naku, may pa-commercial pa. At tinawag ng OA ng isang mambabatas. O sino ito? Kailangan bang purihin natin itong mambabatas na to? Na tinawag na OA itong advertisement na ito? Kasi ang sabi dito sa advertisement na to, EDSA Puera. Ibig sabihin, yung EDSA 1, yan ang naging problema ng bansang Pilipinas. O, pag-usapan natin. Para ayusin, itama ang hindi patas na 1987 Constitution. Gawing saligang patas ang saligang batas. Galing, no? Gawing saligang patas ang saligang batas. Alam nyo, sa isang banda, sa totoo naman, yung 1986 Constitution natin, 86, 87, medyo hinog sa pilit ang ginawa doon. Medyo mabilisan yun, niratrat yun eh. Kasi yun yung ginawa yun nung napalitan si Marcos. Marami doon na nakasingit doon sa batas na yun na hindi talaga para pro-Pilipino. Marami nakasingit sa batas na ron para diinan lang ang mga Marcos. Ganun yun. Kaya ako, hindi ako sang-ayon palitan ngayon. Kasi yung gagawa na naman, yung mga nakaupo ngayon, delikado. Gaya dati, parang sobrang galit nila sa Marcos, parang yung batas natin, nagka-leche-leche. Ngayon, ganyan din. Swapang. Hindi man lahat, pero maraming swapang. Galit na nga si Pulong eh. Pinag-PPI na nga sila eh. Kaya, wag ngayon tayo ulit magpapalit. Talagang pangit. Umeere sa iba't ibang TV network ang commercial na yan na nagsusulong ng charter change o pag-amyenda May area yan sa ABS. Ewan ko lang. ng konstitusyon. Tila sinisisi ang 1987 Constitution na nabuong matapos ang 1986 EDSA People Power Revolution. Ang pagpasok ng edukasyong dekalidad, EDSA Puera. Ang magsasaka, EDSA Puera. Land ownership ng foreign investors, EDSA Puera. Ang commercial na yan ay isa Ito na, sumbatan na. EDSA Puera, EDSA Puera. Ulit hindi ako kampi doon sa tinatanggal sa EDSA. Kaya lang, pagka ganitong nangyayari, hindi maganda. Alam mo mangyayari sa inyo, may away kayong dalawa. Dadamay nyo pa, tapos kayo makikinabang. ang paid advertisement o binayaran ng Gana Atienza Avisado Law Offices. Nakausap ng News 5 ang law firm. Di nga. Kanila, kliyente nila ang nagbayad ng Sino yung kliyente nyo? Palusot. naturang ad, ang grupong People's Initiative for Reform, Modernization and Action o PIRMA. This is a private initiative. No public funds were Utoy! Attorney Utoy. Attorney Utoy. Talaga lang. Hindi naman po kayo pinagbibintangan. Nagtatanong lang. Anong tanong mo, Coach Oli? Yun nga. Di nga. Hindi raw paid ads at kliyente raw nila nagbayad. Di imbestigahan nyo. Sinong kliyente? Dapat may kapasidad magbayad. Sinong kliyente yung nagbayad? Taong bayan nagtulak? Pilipino nagtulak? O congressman na nagtulak? Nagtatanong lang. Kayo ba? Naniniwala dito sa dalawang ito? Kliyente raw nila nagbayad? May punto si Spencer Lacalle. Sabi niya, away Marcos at Dilawan. Pinoy na naman ang kawawa. Kaya sabi ko dati, wag na iboto Dilawan. Silang dalawa nag-aaway, ginagamit tayo. Ang pinakamaganda niyan, tama Spencer Lacalle, pero pinakamaganda niya, wag na dilaw, wag na pula, DDS na. Ayos no. Hindi, totoo naman Away sila ng away. Parehas din naman sila. Di ba? Pa-effect lang nila yan dalawa Nagagamit tayo sa drama nila. Ang nagpapalitan sa kapangyarihan, pula at dilaw. Ilang taon na. Real talk. Umasenso ba Pilipino sa pula? Umasenso ba sa dilaw? Buti nga umasenso pa tayo nung panahon ni Duterte. Alam nyo kung hindi tayo inabot ng COVID nung panahon ni Duterte, alagwa na Pilipinas ngayon. At sa isang banda, kung ang nakaupo nung panahon ng COVID, pula o dilaw, lubog na tayo. Baka hindi na tayo umahon. Sinuwerte lang tayo, si PRRD nakaupo nung COVID Komentaryo nga kayo kung may naniniwala kayo sa dalawang to. Yung opinion ko yun. Ayaw ko maniwala Wala kayong magagawa. Utoy. Utoy. Yung dalawang to. disbursed. Nanggagaling po ito sa mga similarly minded people or group in the private sector who wants to walk through with us in this journey or in this advocacy. Napareact din si Kabataan Party Yung dalawang utoy na yun, ang lalo nyong ginulo Huwag na kayong sumali. Huwag na kayong sumausaw. Utoy, ano na? Shot tayo, shot! Para pinabili itong mga attorney ngayon. Hindi, magtalino yan, ha? Utoy, eto na! In this advocacy.
Napareact din si Kabataan Party List Raul Manuel sa paid advertisement. Napaka-OA raw ng paninisi sa konstitusyon na para bagang ito ang tanging solusyon sa mga problema ng bayan. Very misleading talaga siya. OA daw. Sabi ni representative. OA. Hindi, walang kamay, ganun lang. OA. Ha? Pumapalag si Raul Manuel. Raul? Hindi, ako sang-ayon sa mga sinasabi ni Raul Manuel, ha? Yung motibo niya, hindi ko alam. Yung sinasabi niya, oo. Kaya ano sa tingin niyo motibo niyan? Ako, sa opinion ko, ha? Magtatanong lang ako, Raul Manuel. Di ba, friendship kayo ni, speaker? Di ba? Bakit ngayon parang pumapalag-palag kayo? Hindi nga, ako'y nagtatanong lang, anong meron? Ha? Hindi, baka kasi isipin ng mga ibang tao, AC/DC ka lang. Ano yung AC/DC, Coach Oli? Kayo na umintindi kung ano yung AC/DC. Hindi, kasi baka kumukontra ka lang, attack collect, defend collect. Di naman kita pinagbibintangan, kaya nga tinatanong kita. Baka naman nagpapalaki ka lang ng presyo. Tanong yun ha, baka lang naman. Hindi ko sure. Kasi baka atake ka ng atake ngayon, bukas makalawa, tahimik ka na. Anong meron? Hindi ko kinokontra to ha. Pabor ako sa sinasabi niya. Nadududa lang ako. Ha? Kasi minsan yung motibo ang tinitingnan natin nadududa ako. Sa bagay, ito namang mga makabayan black, lahat naman ata kinontra nito Lahat ko kontrahin yan. Parang sa buong Pilipinas, sila lang tatlo nila Franz Castro ang mabait. Siya, tsaka si Brosas, tsaka siya. Sila lang ang matino. Lahat masama. Lahat kontrahin. Ha? Babantayan. I'm watching you. You. I am watching you. I'm watching your foundation. Turuan mo yung isang vlogger, foundation. Ha? Babantayan kita. Dire-diretso mo yung atake na yan, ha? Pag promeno ka, alam na DS. Tuloy. Given na sa capacity ngayon ng administration, 'di ba? Ang dami ding pinangako, bababaan ng presyo ng bigas, ayusin agrikultura, pati edukasyon. Dami raw pinangako. Yung binibintang sa yung nire-recruit mo, anong ipinangako mo doon? Hindi, ako nagtatanong lang, ha? Kasi sinabi ni Batu yun, recruiter ka daw ng NPA. Hindi, tanong lang. Tanong lang yun, baka patawag mo ako diyan. Anong pinapangako mo doon? Totoo po ba yun? At kung totoo, anong pinapangako mo doon sa mga nire-recruit mo? Tayo. May time nga 'di ba na ang presidente siya din yung agriculture secretary. Sa edukasyon sino ang nandyan? Ang vice president. So they have the resources, they have the power, yung national budget, ganyan. Pwede yang gawin nang hindi binabago ang konstitusyon. Ang EDSA per advertisement na yan lumabas sa gitna ng mga balitang ni Eleanor. Scripted lang yan kay Raul Manuel. Hindi, mamaya, pepreno yan. Pag preno yan, nakapreno na rin. Pag yan, promeno, sunod-sunod yan. Pepreno din yun sila Franz Castro. Opinion ko lang yun, ha? Tingnan nyo kung tama ako o mali. Virgil Larissa, shout out. Bayaran na raw para makakalap ng pirma sa People's Initiative Petition na nananawagang bumoto ng sabay ang Senado at Kamara kaugnay ng charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Sa Facebook post ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, may natanggap daw silang report na may nangihingi na ng pirma sa mga residente kapalit ng stubs na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 pesos. Ayan, may suhulan na. Ang dami ng ebidensyang lumalabas. Anong ebidensya mo, Coach Oli? Ayan, mainstream media pa. Mga kapwa mo senador, tatahimik ka lang dyan, Speaker Romualdez. Huwag kang magtago dyan sa pantry. Sagutin mo ito. Tahasan ding itinuro ni Ungab ang PBA party list na umunoy nasa likod ng signature campaign. Si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte naman, diretsahang pinangalanan si PBA Party List Representative Margarita Migs. Ganda niyan, laki nung may nakalagay dyan, malaki sa Davao, ha? May malaking tarpaulin o billboard na ata ang tawag dyan Davaoenos are not for sale. Sagutin mo yan. Congressman Speaker Martin Romualdez, sagutin mo yan. Marami ng paratang. Huwag kang tumago sa pantry ni Nograles. Pakisagot lang. Hindi ko po sinasabing tumatago kayo sa pantry ni Nograles. Pero pagbibintangan talaga kayo dyan. Pakilang ha. Ano ba yung pantry? Yun yung di ba sa opisina may pantry kayo doon. Doon kayo kumakain. O di ba? Doon kayo nagchichikahan. Sigurado naman may pantry din dyan sa Congress. Nograles na nasa likod daw ng People's Initiative Movement sa kanilang lungsod.
Kasabay niyan, sinabi ni Pulong na 2 bilyong piso ang tinapyas ng liderato ng Kamara para sa pondo ng kanyang distrito. Tinanong namin ang kampo ni Nograles kaugnay nito pero no comment sila. Ayan, no comment ka ngayon, Nograles. Makabanat kayo kila Eric, ang lalakas ng loob ninyo. Kay Paulo, di ka makakomment. Ano, mag-aantay ka na may magtatanggol sa inyo dyan sa Congress? Ganyan kayo eh. Ito kasi, lantaran po ito ha. Pinangalanan ka. Pinangalanan ka ng Duterte. Ikaw ang sumagot. Huwag kayong tumago dyan sa mga kasamahan nyo. Ganyan ang style nyo eh. Pag pinangalanan kayo, sagutin nyo. Nagkakainan sila sa pantry. Oo, syempre pantry yun. Doon talaga kumakain sa pantry eh. Isipin mo ha, 2 billion ang tinapyas sa budget ng Davao sa distrito ni Pulong. Ganyan yung iniipit ng Duterte. Sumagot ka, Nograles. Dalawa na kayo ng amo mo. Ayaw nyo sumagot ng diretsahan. Pag manggisa kayo, yari ka dyan. Consoli, pag pinatawag ka, gigisahin ka dyan. Wag ko kayo patawag. Nagtatanong lang naman. Pwede rin. Karapatan nyo yun. Pero mas maganda, demanda na lang. Ako mas gusto ko yun. Kasi kaysa papatawag, wala ka nang masasagot dun. Di ba? Sabi dito, hindi po siya hindi po sila makaka-counter sa Duterte kasi alam nilang guilty sila. Ang daming alam niyan sa loob, mga Duterte. Ayon naman kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Yun yung delikado eh. Yung delikado na naman. Ako may tanong, Raul Manuel, ano mas delikado? NPA? Nagre-recruit ng NPA? O yung nagpapabayad ng 100 para sa People's Initiative? Hindi, ako yung nagtatanong lang naman. Wala po kong pinagbibintangan. Kasi nga, meron ka naman dyan. Alam naman natin, public knowledge yan. Ginisa ka nga sa Senado, hindi ka nga sumagot. Diba? Sabi pa nga ni Bato, gagawin niya lahat ng power niya dahil nagre-recruit. Yan ang paratang sa'yo, di umano, nagre-recruit ka ng NPA. O kayo ba? Ano ba mas delikado? Yung magpabayad ng 100 o yung mag-recruit ng NPA? Ang linis mo, Brad. Ay, ma'am. Ay, Brad. Ang linis mo. Joint na ang voting, kung ano yung gustong mangyari ng majority sa Kamara, kahit pa ayaw ng Senado, kahit ayaw din ng taong bayan, pwede na talaga yung ipasa. Isang paraan na naman ito ng pambubudol sa taong bayan. Tandaan nyo to, Brad. Ay, mga viewers. Tingnan nyo yung tono nito. Pakibantayan lang. Shamnul, kulang lang sa hotdog yan. Ba't hindi ba siya nagtatambay sa pantry? Walang hotdog yung pantry nyo, puro kape. Ang laki ng budget ang usapan dyan. Walang hot. Sige na nga, diretso tayo. Bayan. Hindi raw matatawag na People's Initiative kung pera ang pinagagana. People's Initiative nga dapat pero kung initiative pala ito ng mga politiko at ang magiging charter change din naman para sa mga term extension or pagpapapasok pa ng mga dayuhan na kasosyo nila. Dapat tanggalin na party list. Anong palagay mo, Raul Manuel? Kasi nakakagulo yung mga party list sa aking opinion kasi dyan may mga nagtatagong sumusuporta sa kung ano-anong bagay Hindi, tanong lang po, palagay mo ba dapat tuluyan pa yung party list, Raul Manuel? Hindi, nagtatanong kasi medyo nagtataka ako Parang magkakasama kayong umatake sa Duterte dati tapos ngayon ganyan. Malaking question sa akin yun. Anong meron? Anong meron na alam nyo na hindi na alam ng taong bayan? Nagtatanong lang. But one thing for sure, hindi man namin alam. Malalaman din namin kung meron.